Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat dahil tayo po ay makakapakinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero unahin po muna natin ang manalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na banal, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na mapagmahal. Maraming salamat na naman Lord God sa umagang ito na pinagsama-sama mo na naman kami para makinig ng iyong mga salita, Lord. Kagaya ng dati, Lord, I pray na muli mo kami samahan, turuan at gabayan. Open our hearts and understanding, Lord, para ang lahat ng iyong salita na aming maririnig, mapapag-aralan, ay talagang lubusan naming maintindihan. I pray din na lahat ng iyong mga salita na aming maririnig at yung lagi naming naririnig ay maisabuhay po namin. Salamat po. Lord, muli mo po akong samahan, turuan mo po ako, gabayan mo po ako, Lord God, para yung lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat at kagaya rin ng dati, lagi namin kiniklaim na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka po sa aming kalagitnaan. Salamat po, salamat po. Kaya Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan o Diyos sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid at ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago ako mag-share ng salita ng ating Diyos, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, napakarami natin natutunan sa Ephesians, po. Lahat naman ng salita ng Diyos na ating nababasa, napapakinggan, yung aking sinishare ay talaga namang napakaganda at ito'y para sa ating lahat mga kapatid. Doon sa aking sinare sa Ephesians na sinasabi doon na huwag na tayong maging hintil o Gentiles dahil hindi na tayo iba sa ating Diyos. Hindi na tayo malayo sa ating Diyos. Pinag-isa na tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang Hudyo at hindi Hudyo ay pinag-isa na nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Kaya tayo ay kabilang na sa mamamayan ng Diyos. Yan po yung tandaan natin. Yan yung sinasabi ni Apostol Paul po sa ating lahat mga kapatid. Hindi lang sa mga Israelites, hindi lang sa mga Hudyo, pati sa atin. Mga kapatid, ulitin ko lang, nang tanggapin nga natin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, kabilang na po tayo sa mamamayan ng Diyos. Anak din po tayo ng ating Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay buhay kahit sa atin. Sa lahat ng tao, sa lahat ng may buhay, ang Diyos ang gumawa niyan. Ang Diyos ang naglalang. Kaya ulitin ko lang, isa na tayo sa mamamayan ng Diyos. At ito po ang aking i-share sa inyo dito po sa chapter 4 ng Ephesians po. Dito sa verse 17 hanggang 19 po yung aking i-share sa inyo. Ulitin ko lang, Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 19. Pakinggan po natin ito. At ito po ay may pamagat na ang bagong buhay kay Christ. Dito na naman po ako mag-share sa ang Biblia Pinoy version po yung aking babasahin. So sabi po sa verse 17, sa ngalan ng Panginoon, winawarningan ko kayo, huwag na kayong mamuhay na parang mga Gentiles. Hindi inatatakot sa Diyos ang mga taong yan. Walang kwenta ang mga iniisip nila. Verse 18, hindi sila
nakakaintindi, matigas ang ulo at mga walang alam, kaya wala silang share sa buhay na binigay ng Diyos. At verse 19, hindi na sila nahiya, nalulung na sila sa paggawa ng kahalayan at garapal sila kung gumawa ng mga kalaswaan. No, ito ay warning sa atin ni Apostol Paul. At ito ngayon ang sinasabi sa atin ng Diyos na huwag na nating ginagawa. Inulit ni Apostol Paul na hindi na tayo mga Gentiles, hindi na tayo mga hintil, mga kapatid. Ulitin ko yung verse 17, sa ngalan ng Panginoon, winawarningan ko kayo, huwag na kayong mamuhay na parang mga Gentiles, hindi natatakot. Sabi dito, huwag kayong mamuhay na parang mga Gentiles, hindi natatakot sa Diyos ang mga taong yan. Walang kwenta ang kanilang mga iniisip. Hindi na tayo yun. Binago na tayo ng ating Diyos. Nang makilala natin siya ng lubusan, marami na tayong natutunan. Binago niya na tayo, puso't isipan natin buong pagkatao. Diba, lagi na natin binabasa ang salita ng Diyos, lagi na tayo nakikinig ng mga preaching, ng Word of God. Dapat yun ay naisa sa buhay na natin. Dapat napapalitan na yung hindi maganda sa ating buhay. Natatanggal na yun sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. Sabi nga, hindi natatakot sa Diyos ang mga taong yan. Walang kwenta ang mga iniisip nila. Kung noon nag-iisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, sa ating sarili, pero ngayon hindi na. Binago na nga tayo ng ating Diyos. Mamamayan na tayo ng ating Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi pa bago-bago ang isip. Kung ano yung pangako niya, yun yung gagawin niya. Kung tayo ay nagkasala, mapaparusahan tayo. Dahil yun ang Diyos. Pero kung tayo ay tumigil na sa paggawa ng ating mga kasalanan, sa mga kasalanan, hindi na tayo mapaparusahan. Mamahalin na tayo ng Diyos. Ibibigay niya na yung ating mga pangangailangan. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Ay pwede na lagi natin itong maiisip. Hindi na ako hindi na ako marumi, hindi na ako mabaho sa pangamoy ng Diyos. Mabango na ako, mabangong samyo na ako. Bakit? Kasi binago na ako ng Diyos. At yan na ang aking gagawin. Yan na yung aking pamumuhay, yung maayos, maganda. Nakalulugod sa Diyos na yung aking mga gagawin, iisipin at sasabihin. Pati mga plano ko, ilalapit ko sa Diyos. Dapat ganyan na tayo mamuhay, mga kapatid. Malinis na. Binago na tayo ng Diyos, di ba? Pinalitan na yung ating damit ng malinis, mabango at maputing damit. Hindi na yung nakikita ng Diyos na namumuhay tayo noon sa kasalanan. Marumi tayo noon mabaho, no? Yan ang buhay natin noon nung patuloy tayong nagkakasala, pero binago na tayo ng ating Diyos. Tumanggap na tayo No, tinanggap na natin yung ating Panginoong Hesus, kaya maayos na tayo. Malinis at mabango na tayo. Yan ang lagi nating tatandaan, mga kapatid. Wala na dapat tayong iniisip na hindi maganda sa ating kapwa, sa ating sarili, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. At verse 18, hindi sila, sabi dito, nakakaintindi, matigas ang ulo at mga walang alam, kaya wala silang share sa buhay na binigay ng Diyos, di ba? Humingi na tayo ng wisdom and knowledge. Kaya hindi na tayo yung sinasabing walang alam, hindi na tayo yung mangmang. Di ba? May karunungan na tayo, may kaalaman na tayo na nanggaling sa Diyos, at yun ang gagamitin natin nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Nang humingi tayo ng wisdom and knowledge, yun na ang gagamitin natin, yung karunungan, yung kaalaman na. Kaya ang lahat ng ating gagawin, maayos na, mabuti na, kahit yung mga isipin natin, mga iniisip natin, laging maayos at malinis na ang ating pag-iisip at ang ating puso. Kasi yan ay narinig natin Yan ay inuutos na gawin sa natin Yun na yung dapat gagawin natin. Pagkagising pa lang, alam na natin gagawin. Ano yung magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos. Magbasa kagad ng Biblia, i-apply kagad yan sa buhay. I-share yan sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao. Yan ang dapat natin gagawin. Saka tayo gagawa ngayon, Lord. Bigyan mo po ako ng strength para magawa ko yung mga dapat kong gawin.
Kung papasok man ng trabaho, school o anuman, di ba, magbubukas man ng ating tindahan o yung anuman yung negosyo natin, di ba, nakapag-pray na tayo, nakahingi na tayo ng tulong, ng gabay, ng guidance sa ating Diyos, so maayos na. Ganyan na dapat tayo. Ganyan na tayo mamuhay. Hindi na tayo madamot. Diba? Tumutulong na tayo sa mga taong nangangailangan. Ganyan na dapat ang buhay natin. Malinis. Mabuting pamumuhay dahil yan ang gusto ng Diyos sa ating lahat. At last, sabi sa verse 19, hindi na sila nahiya, nalulun na sila sa paggawa ng kahalayan at garapal sila kung gumawa ng mga kalaswaan. Hindi na tayo yun. Hindi na tayo kasali sa mga bagay na yan. No? Yan ay warning, paalala, hindi lang doon sa mga binago ng Diyos, no? Kundi sa lahat din na patuloy pang gumagawa ng kasalanan, ng kalaswaan, ng hindi maganda. Yan ang warning. Tayo rin siyempre pinapaalalahanan din tayo. Habang patuloy tayong gumagawa ng mabuti, sumusunod, nandyan pa rin yung warning. Kasi may mga pagsubok pa rin. Or may mga temptation pa rin ang kalaban. Para malihis tayo, para makalimutan natin yung mga salita ng Diyos na ating napapag-aralan, ating naririnig. Diba, nandyan pa rin ang kalaban. Paikot-ikot pa rin ang kalaban. Kaya dito, yung warning sa atin ay laging nandyan. Yes, nagbabago na tayo, diba? Sumusunod na tayo sa Diyos. Hindi naman sinasabi, masama ka pa rin. Warning lang po ang sinasabi sa atin. Kaya ang nasabi ni Apostol Paul, sa ngalan ng Panginoon, winawarningan ko kayo. Diba? Warning pa rin yan sa ating lahat. Kahit sa akin, kahit kanino. Warning po yan. Wag na kayong ganito, wag na kayong ganyan. Ay, hindi na po. Di okay. Diba? Darating pa rin yung time, nawawarningan pa rin tayo. Baka nakakalimutan nyo. Dapat hindi na kayo nag-iisip ng masama. Hindi na kayo nandadaya. Hindi na kayo madamot. Diba? Hindi na kayo tatamad-tamad. Warning pa rin yun sa atin. Kaya tatanggapin po natin kung ano man yung mga naririnig natin, nababasa natin, tatanggapin po natin yun. Kasi paalala yun sa atin para mas maging malinis tayo. Mas maging mabuting tao tayo. Mas maging mabuti tayong mamamayan ng ating Diyos. Kaya huwag kayong magagalit kung nakakarinig tayo ng preaching, nakakapagbasa tayo. Siyempre salita yan ni Lord para sa lahat yan. No? Para sa lahat ng tao. Hindi yung nag-ayos na nga ako. Nagpapakabuti na nga ako. Tumutulong na nga ako. Hindi na nga ako madamot. Nasipag na nga ako. Bakit ganun pa rin naririnig ko? Sa'yo lang ba yun? Sa lahat ng tao po ang salita ng ating Diyos. Kaya tatanggapin po natin yun. Kung marinig natin yan at yung mga warning po at hindi na naman natin yung ginagawa, ba tayo masasaktan? Di ba po? Pero kung guilty pa rin tayo, kung nasasaktan pa rin tayo, baka nagagawa pa rin natin yan. So, ibig sabihin, itigil na natin yun. Itigil na natin yung paggawa ng masama. Itigil na natin yung mga pagiging magagalitin, yung mapagsalita na hindi maganda, no? Nagbigay ka nga, antindi mo naman magsalita, masakit pa rin. So, dapat yan ay tinatanggal na natin lahat. Hindi na natin yan sinasabi, hindi na tayo nag-iisip na hindi maganda. Lagi tayong mananalangin. Kapag minsan may naisip tayo hindi maganda, pray ka agad, Lord. Sorry po, nakapag-isip ako ng hindi maganda. Ganun. Yun ang buhay na gusto ng Diyos sa atin. Para talagang maging tunay tayong mamamayan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, mabuti tayo. Ang gusto ng Diyos, kagaya natin ng Panginoong Hesus. Diba? Mapagmahal, mapagpatawad, mapagkumbaba. Ganyan ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Kaya itong pag-aaral na to, ano man yung mga naririnig natin, tatanggapin po natin. Paalala yan sa atin, sa ating lahat. At yan po, ang salita ng Diyos na ating narinig ngayon, na warning sa atin, na yan yung sinasabi sa atin ngayon ng ating Diyos. Ang bagong buhay kay Christ. Nasa Panginoon na tayo. So bago na yung buhay natin. Malinis na yung buhay natin. Tama na yung ginagawa natin. Dahil na kay Christ na tayo. Kung hindi,
Kung hindi natin nagagawa pa rin yun, wala pa rin tayo sa ating Panginoong Hesus kasi patuloy pa rin tayong gumagawa ng hindi maganda. Pero kung talagang wala na yan, dahan-dahan na nababago tayo, na kay Christ na po tayo. Basta lagi nga po tayong hihingi ng tulong, ng gabay, ng protection sa ating Diyos para hindi tayo matempt, para hindi tayo matokso ng kalaban. Hihingi tayo lagi ng tulong sa ating Diyos. At lagi natin i-apply yung dugo ng ating Panginoong Hesus sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating ministry, kahit saan. Pwede natin i-apply yan para talagang maproteksyonan tayo, maligtas tayo, ingatan tayo ng Diyos. Yan ang gagawin po natin. I pray na lagi po kayong magbabasa. Ulitin ko lang ito lagi po kayong magbabasa ng Word of God, lagi kayong makikinig ng mga preaching, na sharing ng Word of God, lagi po kayong magbabasa ng salita ng ating Diyos. Huwag tayong liliban, araw-araw po tayong magbasa. At yung nabasa natin, kung ano man yung revelation sa inyo, isulat po natin ito sa notebook at babalikan natin. Ito sinabi sa akin ni Lord. Pinaalalahanan ako, may warning na naman sa akin na dapat huwag ko nang gawin yung masasama. At ito na ang gawin ko, yung mabubuti na, yung nakalulugod na sa Diyos, yun na yung aking gagawin. Di ba po? Yun ay paalala. Ulitin ko lang, huwag tayong magagalit kung ano man yung mga naririnig natin, sa mga sharing, sa mga preaching, sa mga sermon, ganyan, yung nababasa natin. Kasi nga po, para sa ating lahat. Kahit dun sa nag-share, kahit dun sa nag-preach, mga kapatid, para din sa kanya yung pinipreach niya, para sa ibang tao, para sa lahat ng tao, yung pinipreach, hindi lang yung sa isang tao nakapokus ang salita ng Diyos, kundi sa ating pong lahat. Yan po ang tatandaan natin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayong umagang ito. Ulitin ko lang, chapter 4 ng Ephesians, verse 17 hanggang 19 po, at ito po ay may pamagat na ang bagong buhay kay Christ. So bago na tayo, bagong buhay na po tayo. Amen and amen. Ulitin ko lang, salamat sa ating napakinggan ngayon. Salamat sa Diyos at salamat din sa pakikinig nyo na naman ng salita ng ating Diyos. Tayo po ulit ay mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito sa ating Diyos dahil binigyan na naman niya tayo ng warning. Pinaalalahanan na naman niya tayo kasi mahal tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Salamat po dahil kinausap mo na naman kami ngayong umagang ito. Binigyan ng warning na naman, Lord God, na huwag nang gagawa ng masama. Salamat, Lord, dahil ayaw mo kaming maging masama. Ayaw mo kaming patuloy na mamuhay sa kasalanan. Maraming salamat, Lord. I pray malaman ito ng lahat ng tao na mahal mo kami, na ayaw mo kami magkasala, ayaw mo kami mapahamak, Lord God. Gusto mo lahat kami makarating sa iyong kaharian. I pray, Lord God, na lahat din nakasama kong nakikinig ngayon ng salita, mag-share din sila ng iyong salita upang maraming makaalam ito, upang maraming maligtas, O God. In Jesus' name. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, dahil meron pa kaming nababasa ng iyong salita. Meron pa kaming napapakinggang mga preaching about your word, O God. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. I pray, Lord, lahat ng nakapakinig na naman ng iyong salita. I pray din sa lahat ng nananalangin ngayon, Lord. Huwag mo silang pabayaan. Ingatan mo sila. Gabayan mo sila. Proteksyonan mo po sila sa gawa ng kaaway, Lord. Ganon din sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord. At saan man sila nandun, samahan mo po sila. Gabayan at proteksyonan. Ingatan mo po sila, Lord, upang hindi sila mapahamak. Upang maging maayos yung kanilang pagtatrabaho, pag-aaral, yung sa business nila, lahat, Lord, upang maging maayos sila palagi. At I pray, pagtagumpayin din po sila, Lord, i-bless ang kanilang mga business, i-bless ang kanilang buhay, i-bless ang kanilang pamilya, O God, in Jesus' name. At kung ano man yung kanilang mga pangarap pa sa buhay, I pray, Lord, ito'y tugunin mo, ito'y pagkaloob mo po sa kanila, Lord God. Yung maayos, masaya,
masagana, payapa at tagumpay na pamumuhay ang ibigay mo, Lord God, sa mga taong totoong naniniwala sa iyo, sumasampalataya sa iyo, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa iyong makapangyarihan salita na aming napakinggan. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos. Salamat po. Salamat sa lahat ng pagpapala na ibibigay mo sa amin. Dahil kami lahat ay magtatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, O Diyos. Salamat sa kaayusan ng bawat pamilya, ng bawat bansa, lalong-lalo na ng bansang Israel. Magiging maayos na sila. Payapa at tagumpay ang kanilang buhay. Lalong-lalo na masagana po. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Pasalamatan niyo ang Diyos. Nadinig ng Diyos ang inyong panalangin. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. Claim nyo na tinugon ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos at salamat din sa inyo mga kapatid. Magpatuloy tayo na isabuhay ang salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.